Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay ang salitawa. Brothers and sisters, sabi nga po ng isang commercial, great things start with small beginning. Totoo ito na ang lahat ng mga nagtagumpay, ang lahat ng mga malalaki ay nag-umpisa yan sa isang maliit na pag-uumpisa. Wala naman umusbong dito na bigla-bigla na lang malaki, bigla-bigla na lang successful, bigla-bigla na lang matagumpay, o bigla-bigla na lang magiting. Ang lahat ng bagay ay nag-uumpisa ito sa maliit. Ito po yung ginamit ng ating Panginoon na mga imahe upang ikumpara ang kaharian o paghahari ng Diyos. The Lord proposed a parable to the crowds, and He uses two images. The mustard seed, which according to Jesus in this parable is the smallest of all seeds, and the parable of the yeast. Parehas ito, pinapakita sa atin lumago. Pero bago ito lumago, lumaki ng isang puno, isa muna itong maliit na butil o binhi. Yung libadura, hindi nakikita, pero pag ito'y hinalo, ito'y nagpapaalsa sa masa at eventually magiging isang tinapay. Mga kapatid, pinapakita sa atin dito na ang lahat ng bagay na lumalago at lalago o mga mahalagang bagay ay nag-umpisa ito sa maliliit. Kaya nga napakahalaga na hindi tayo mawalan ng pag-asa o lakas ng loob na magpatuloy kahit na kokonti, kakarampot. Sapagkat ang mga ito kahit kokonti o kakarampot ay pwedeng pag-umpisaan. Kaya napakahalaga na ang paglago ay dapat kahit na maliit, kailangan nating umpisahan. Hindi naman to lalago kapag hindi natin uumpisahan. Hindi naman ito magkakaroon ng progress pag hindi natin uumpisahan. Kaya kahit na kokonti, kahit na maliit, umpisahan pa rin natin sapagkat growth begins only when we start. Because without starting, it can never grow. Or anything can never grow without starting it first. So even if we only have small things in our hands, we are few companions to begin with, then do not lose hope, do not be discouraged. Start it anyway, and you will see growth will eventually come in. Will eventually happen. The second that we can learn from these parables is that growth can only happen in patience. Kaya kapag nais nating lumago, ang mga mahalagang bagay ay hindi minamadali. Mayroong proseso. Kapag hindi natin sinunod ang proseso, diyan tayo nagkakaroon ng problema. Dito pumapasok ang pang-aabuso. Dito tayo nagkakaroon ng mga hindi naman magandang produkto o paglago. Kaya sana wag natin madaliin ng mga bagay-bagay. Marami sa atin ang tingin sa paghihintay ay pag-aaksaya ng panahon. Pero mothers and sisters, waiting in patience is actually a virtue that great things, valuable things can wait. Because great things or valuable things undergo processes. Kaya sana kahit na tila matagal, huwag tayong mapanghinaan ng loob na magpatuloy. Na minsan parang tingin natin walang paglago, walang pagbabago. Huwag tayong tumigil, ipagpatuloy lang natin na mayroong pagtatyaga sapagkat lahat ng ginagawa natin, pagsasakripisyo natin ay magbubunga at magbubunga yan. Just be patient. Panghuli, only humble people can grow. Mga kapatid, kahit na gaano tayo kaliit o kababa na nag-umpisa, huwag nating kakalimutan ang bawat paglago ay nag-uumpisa yan ng may kababaang loob.
walang lalago kapag hambog o punong-puno tayo ng ating sarili. A proud people do not have space for improvements or growth. Why? Because proud people are full of themselves, that they do not see the need for improvement. They do not see their flaws, their shortcomings. And so these parables teach us that only in humility can we actually grow. Kaya kailangan ng kababaan ng loob sa paglago. Sapagkat sa kababaan ng loob, makikita natin we can learn a lot of things more. And in humility, we acknowledge that we are not perfect. We need other people to change us, help us in our progress, in our road to success or improvements. Kaya po sana, umpisahan natin ang mga bagay-bagay, ang paglago, ang tagumpay na mayroong kababaang loob. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.